3 verse 19. Ang sabi ng Biblia, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Praise God. Inaya ko po lahat mga kapatid na tumayo muna tayo. Mananalangin tayo sa ating Diyos. Ama naming Diyos, kami po ay umaasa sa inyo na anumang bagay ang mahayag sa amin sa kalagitnaan ito, ay ito po ay inyong kalooban at walang sino mang may kalooban ito, Panginoon, kundi kayo. Gamitin niyo po ako bilang tagapagsalita ng inyong mensahe. Hayaan mong malaya mong masabi, Panginoon, ang nais mong iparating sa amin. Kung ito man po ay pagtutuwid, kung ito man po ay pagbibigay sa amin ng instruction o anumang bagay na kalooban mo ay mangyari ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Inaasahan po namin, O Diyos, sa araw na ito, muli niyo pong ibubuhos sa inyong Santong Espiritu at ang bawat matigas na puso sa oras na ito ilalambot at ang bawat isipan na makitid ay magiging maayos sa araw na ito. Salamat po. Muli, ito po aming dalangin, sumayin niyong kapurihan, ang kalwalatian at ang kadakilaan magpasawalang hanggan sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. You may be seated. Are you ready to be rebuked? Ito po yung ating pag-aaralan sa oras na ito. Are you ready to be rebuked? So, wikang Tagalog mga kapatid, handa ka ba na matuwid? Handa ka bang maituwid? Handa ka bang sa mababaw pang salita ay pagalitan? Alam niyo mga kapatid, kapag pinag-uusapan yung salitang are you ready, ang karamihan sa mga tao na maaaring nakikinig ay hindi handa. At marami pong tao ang may problema pagdating po mga kapatid sa salitang rebuke. Kahit sa company, ang dami pong umaalis. Ang dami pong mga tao mga kapatid na nag-aawol dahil hindi nila matanggap kapag pinagagalitan sila ng kanilang mga amo. At marami po ako nasaksihan yan. At nakikita ko mga kapatid, marami pong tao ang madaling ma-offend. Maraming tao ang madaling masaktan kapag pinagsasabihan ng kanilang amo. Ako po'y nakikipag-usap sa pamamaraan na kung saan ay sa labas sa iglesia. Sa madaling salita, sa trabaho po, sa company. Kapag hindi ka sanay na pinagagalitan ka, madali kang masaktan. Offended ka. Madali ka mga kapatid kaprasong chismisan na narinig ng pangalan mo, aalis ka na. So, kapag ka ganito po ang attitude na pinapakita po natin, hindi ka magtatagal sa larangan ng trabaho kapag ganito ka. Amen. Walang trabaho mga kapatid ang mag-fit sa iyo dahil marami sa trabaho sa sanlibutan mga kapatid ay may mga rebuking na nagaganap. Hindi lamang amo, kundi pati team leader mo pag ni-review ka. Pag hindi mo kinaya, magre-resign ka. So itong bagay na ito ay dapat nating maunawaan. Are you ready to be rebuked? Kasi kapag pumasok ka sa isang trabaho o company, dapat i-expect mo sa iyong sarili, darating ang panahon, pagagalitan ka. At may dahilan ba't ka pinagalitan. At dapat mo maintindihan, hindi ka dapat magsama ng loob kapag ikaw ay pinagalitan ng amo mo o ng team leader mo. Dahil may ginawa kang mali. So yung rebuking mga kapatid na natatanggap natin outside the church sa mga trabaho natin ay nangyayari dahil sa pagkakamali. At hindi po ito layo sa ating panahon kahit sa loob po ng iglesia, ang rebuking ay nagaganap ayon po sa ating pagkakamali. Mga nagagawa nating mali na kung minsan din ay nalilimutan natin na mali na po ng ating ginagawa kaya tayo nire-review. Ang layunin po ng ating pag-aaral sa oras nito mga kapatid ay mabuksan ng ating kaisipan ano ba talaga ang rebuke at ano ba talaga ang nakapaloob sa rebuke. Naunawaan po ba natin? Sinabi dito sa ating binasa, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway. Ang Panginoong Hesus, mga kapatid, ang Panginoong Diyos mismo ay nagpapahayag sa atin sa Revelation na ang mga iniibig niya ay kanyang nire-rebuke o sinasaway. So kapag ikaw ay sinaway, there is love. Kasi pag hindi ka na love ng mama mo, hindi ka na pagagalitan. Pag hindi ka na love ng tatay mo, hayaan ka lang dyan. Minsan ang bata hindi maintindihan, ba't lagi na lang ako pinagagalitan, pinaghihigpitan ako. Pinaghihigpitan at pinagagalitan ka sa lahat ng kamalian na ginagawa mo dahil bahagi yun ng pagmamahal.
At kapag ka ikaw ay hindi na minamahal ng isang taong nabubuhay o ng isang bagay na nabubuhay, mga kapatid, wala nang pakialam sa iyo, wala nang love doon. Tapos siya ka maghahanap, bakit hindi nila ako pinagbabawalan? Kasi nga, hindi ka nila love. Ganun po, mga kapatid, sa loob po ng ating iglesia o sa loob ng iglesia ng Diyos. Gaano ba tayo kahanda kapag nakakarinig ng rebuking galing sa salita ng Panginoon? Gusto ko pong maintindihan at maunawaan po ninyo na ang layunin nito ay matapos ang standard ng mga bagay-bagay sa pag-iisip natin. Mamaya itatalakayin po natin yan. Sabi nito, mga kapatid, sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng mga kasulatan na inasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. So dito, sa pagsaway, ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay may maipapakinabang at may malaking pakinabang sa tao kapag siya'y sinasaway at siya ay pinagsasabihan. May pakinabang ito. So itong salita ng Diyos na ating naririnig, kapag yan ay pinersonal mo sa iyong sarili, darating ang sitwasyon at pagkakataon na bakit parang ako pinaparinggan nito. Alam niyo, mga kapatid, kahit sinong tumayo sa pulpit, kapag ginamit ang salita ng Panginoong Diyos, masakit talaga yan. At huwag kayong maghanap, mga kapatid, ng church na kung saan ay i-comfort kayo palagi. Ang tao na kino-comfort palagi sa church, mga madadali yan, mga kapatid matison, kasi hindi sanay makarinig ng matatalim at masasakit na salitang galing sa Diyos. Alam niyo, mga kapatid, kung iisipin lamang po ninyo, kung ang pagpaparami lamang po ang layunin ng iglesia ito, marami na po sana tayo. Kung baby-babyhin ko kayo, mga kapatid, ang dami na sana natin dito. Pero wala akong takot sabihin ang katotohanan na nakapaloob sa Biblia dahil yun po ay pinasasabi ng Diyos. Kaya umalis ka man o hindi, nasa sayo yun. Kasi kung pagpaparami lang at tayo sa tika po ang kailangan ko, mga kapatid, hindi ako mananaway rito. Hindi ako magsasalita ng matalim sa inyo, dati pa sa baba. Pero wala akong pakialam sa pera, mga kapatid. Ang pakialam ko, mga kapatid, ay yung sinasabi ng Panginoon sa akin at sa mga ibang mga ngaral, ay pangaral ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi. Kaya napakapalad ninyo na kapag kayo po ay nakasumpong ng isang church na kung saan ay nagre-rebuke ng mga kamalian natin, mga kapatid, ito dapat pinagpapasalamat natin. Hindi dapat natin ito tiniting as pinipersonal tayo yata ng preacher. Tandaan ninyo, sinasabi ko sa inyo noon pa man, bago pa ito'y pangaral sa inyo, unang tinamaan ng preacher. Kaya dapat ninyo maintindihan at maunawa. Are you ready to be rebuked? Kasi kung hindi ka ready sa oras na ito na ma-rebuke, hindi ako magtataka, magbabackslide ka mamaya pagkatapos ito. Hindi ako magtataka, isang araw, makalawa o sa susunod pang mga panahon, ay hindi ka na magsisimba, manlalamig ka na, mga kapatid, hindi ako magtataka. Why? Because you are not ready to be rebuked. At marami po sa church, marami pong miyembro sa loob ng church, mga kapatid, pumapasok sa loob ng church, they don't know why they are in the church. Sinasayang nila ang pagkakataon. Sinasayang nila ang pakikinig ng salita ng Diyos. Sinasayang nila ang pagpupuri sa Panginoong Diyos. Hindi nila naiintindihan ang dahilan bakit sila naririto. Are you one of them? Sana maisip natin at maihanda natin ang ating sarili sa oras na ito. Masakit talaga ang katotohanan. Amen. Kahit sino magsalita niyan, mga kapatid. Kahit bata, pag sinabi, kuya, mamamatay ka pag hindi ka kumain. Kahit bata magsalita nun, basta totoo. Kahit gaano niya sinabi yun, pasigaw man, pabulong man, palambing man, totoo ang nakapaloob na mamamatay ka kapag hindi ka kumain. Tama o mali? Amen. So sinasabi ka. Kahit bata, matanda, kahit na kung sino man, mga kapatid, ay maaaring manaway. Subalit, sa pananaway, mga kapatid, meron tayong dapat pamantayan. Meron pong tinatawag na standard pagdating po sa rebuking. Pagdating sa rebuking, meron pong standard. May standard ang Diyos, may standard ang tao. Ano po ang standard ng tao? Pwede mo naman ako pagsabihan eh.
Hindi yung ganyan sa maraming tao. Pwede mo naman akong pagsabihan lang ng mahinahon eh. That is the standard of men. Pero kapag standard ng Bible ang ating ginamit mga kapatid, pag sinabi ng Diyos, pagwikaan mo ng matalim, kailangan mo pagwikaan ng matalim. Base dun sa tao mga kapatid na dapat pagwikaan ng matalim. Bakit mga kapatid? Dito, pag-aaralan natin yan. Yung rebuking of men, mayroon silang kanya-kanyang pananaw. Pag ano, pwede mo naman pagsabihan ng bata, huwag mong sasaktan. Dahil may batas na ngayon, di pwedeng saktan ng bata, kakasuhan ka. Pero sinasabi ng Biblia, mayroong turo ang Panginoong Diyos na ang pagpalo sa bata ay mainam. Mainam yan mga kapatid. Kaya yung mga batang hindi nasanay sa palo, pag ni-review, mabilis magalit, mabilis gumanti, mabilis maghinalaki, pagtanim ng sama ng loob, kaya pag lumaki, gaganti, babatok-batukan ng tabo yung tatay. Di ba? Alam niyo mga kapatid, pagdating sa rebuking, huwag kang matakot, magsalita, lalo na't nasa katwiran ka. Kailangan mong i-review ang tao at ito po inuutos ng Panginoong Diyos. May standard po at may katwiran ng salita ng ating Panginoon. Ang mga tao pwedeng mag-isip, bakit ganyan siya? Bakit ganyan siya manaway? Bakit ganyan ang way niya ng pananaway? Bakit ganito? Bakit ganyan? Sa ibang church, hindi naman ganyan. Sa ibang church, napakalambing naman. Tingnan ninyo mga kapatid, because you are not ready to be reviewed, ampaw ka. Madali kang masaktan. Yes, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, ang church, this is not a place of perfect place, mga kapatid. Ito po ay place ng mga sugatan. Ito po ay place, mga kapatid, ng mga tao may sakit. Kaya kung kayo may sakit din ako. Lahat tayo pinagagaling lamang ng salita ng Diyos. At kung ang rebuking ng Panginoon ay tumatagos sa iyo, kapatid, ito po ay umi-epekto sa iyo. Ibig sabihin, buhay ka. Para antibiotic na kailangan mo. Kung isa kailangan mo masaktan. Para maintindihan mo may mali ka. Kasi kapag hindi tayo nakakarinig ng mga rebuking o pananaway, mga kapatid, napakampaw natin. Kaya sa bahay pa lang, dapat kota ka na sa nanay mo. Kaya pagdating mo doon sa company, pag ikaw pinagagalitan, music lang yan sa tenga ko. Panis ka sa nanay ko. Wala pa yan. Matibay ang dibdib mo. Bakit? Sanay ka sa rebuking. Sanay ka na sinasaktan ka mga kapatid. At kung hindi ka sanay sa mga bagay na mga ganyan mga kapatid, hindi ako magtataka. Mahina ka talaga. Alam niyo sa buhay na ito, natutunan ko, masanay ka sa mga bagay na hindi ka sanay. Amen. Makuha niyo? Masanay kayo sa mga bagay na hindi ka sanay. Sanay ka ba ng walang electric fan? Kasi di ba ang ganda ng bahay ninyo, puno-puno kayo ng pahangin, ng electric fan. May 3 electric fan ka, mayroon ka pang aircon nakatapat sa iyo. Sanay ka ba sa mga ganitong mainit? Alam mo, sanay ako sa mga bagay na hindi ako sanay. Nakuha ninyo? 100% hindi ka mamumroblema sa buhay. Naghihirap ka, sanay ako sa mga bagay ng kahirapan. Nakukuha ninyo mga kapatid. Kaya pag magano na hindi ka siguro sanay, alam mo, bago ko pa magsabi, lahat ng bagay na hindi ako sanay ako doon. Nakukuha ninyo mga kapatid. So ito, sa ating pagpapatuloy mga kapatid, alam niyo po ba na ang isa sa pinakamahirap ituwid na tao ay ang taong ma-pride. Ang taong mapalalo mga kapatid. At itong taong mapalalo o ma-pride, mapagmataas, mataas ang tingin sa kanyang sarili, labis-labis ang pagkilala sa kanyang sarili. Ito ang mga tao na kung saan, mga kapatid, kahit anong salita ng Diyos ang iyong banggitin, kahit gaano kalambing, kahit gaano ka-smooth, kahit gaano mga kapatid kabanayan ang pag-deliver mo ng salita ng Diyos, kapag ang isang tao ay may problema mga kapatid sa attitude, punong-puno ng pride sa kanyang sarili, hindi yan magbabago, hindi yan makikinig. Hindi po yan makikinig mga kapatid. Bakit? May pride. At ayaw ng Diyos sa mga taong ma-pride. Ibinababa ng Diyos ang lahat ng mga tao na ma-pride. At ang mga mapagpakumbaba, yun pong itinataas.
ng ating Panginoon Diyos. Ayaw ng Diyos sa mga mapagpalalong kaisipan, mapalalong puso, mga kapatid. Ito po, may gusto po akong ninawin sa mga bagay na ating pong naririnig, nababasa, at mabigyan ito ng tamang kaisipan. Maging neutral, kumbaga. Sa Facebook, nakabasa po kasi ako nito. Maraming na rin ako nakarinig nito. Kinote ko ito kasi napaka-importante na mahimay-himay natin ang ibig niyang sabihin dito. Yung salita ng rebuke without love is condemnation. Yung pagsaway daw sa isang tao na walang pag-ibig ay nangahatol daw. So ito gusto ko po itong iklaro sa inyo, sa inyong kaisipan, by the grace of God, by the Word of God, magbukas ang ating kaisipan. Meron po tinatawag na standard of rebuking sa tao at standard of rebuking pagdating sa salita ng Diyos. Sa naturalesang paraan, sa naturalesang kaisipan, na sinasabi ng mga tatanda, kaya walang pakialam sa inyong nanay mo, ang tatay mo, ang pamilya mo, sapagkat hindi ka nila mahal. So pag mahal ka, i-review ka. Nakuha ninyo? So, dito tayo, rebuke without love is condemnation. Ito pong bagay na ito, mga kapatid, ay hindi masamang salita. Subalit kapag ito'y binasa mo, bilang isang tao, marami tayong kapakahulugan na pwedeng ilagay rito. Pero kung tayo po ay seryosong iso-search ang bagay ng ukol sa katuwiran ng Panginoon, hindi po tayo magkakamali dito. Naunamaan po ba natin? Kahit gaano katama, mga kapatid, ang pag-rebuke mo sa isang tao, kapag tinanggap niya yan ang mali, kahit gaano kaganda ang intensyon mo, kahit gaano kalinis ang pamamaraan mo, kahit gaano ka kalambing at kapapagmahal, kapag tinanggap niya ng taong ma-pride, tinanggap niya, mga kapatid, ng mali ang pagtanggap, ang lahat ng effort na ginawa mo sa kanya, mga kapatid, ay mababaliwala. Totoo ito. Sa relasyon lang Tama? Pagsabihan mo ang partner mo, tinutuwid mo para sa ikabubuti niya. Kahit gaano ka pakalambing sa partner mo, kapatid. Ayoko sana ng gusto ko lang itang sabihan kasi naman. Ano usually ginagawa ng babae? Vice versa, babae lalaki. Di ba sila pa yung pride? Ayaw nilang pumayag. Hindi sila papayag because meron silang palalong kaisipan. Hindi sila papayag at sa huli, sila pa biktima. Nakita ninyo? Kahit gaano ka kalambing sa isang tao, sinaway mo ng maayos, kapag mali talaga at ma-pride, mga kapatid, wala mangyayari dyan. So what is this? Rebuke without love is condemnation. Ang totoong nagkukondina ay yung taong nakikinig. Tandaan niyo po yan, mga kapatid, even Jesus himself, nung siya po ay nag-preach sa mga Pariseo sa Saduceo, sa mga tao, mga kapatid, kahit gaano katindi, kahit gaano kaganda, kahit gaano ka mapagmahal ang kanyang pananalita, naging wala pa rin niya sa harapan ng mga Pariseo. Kaya nga dumating ang punto na nagsasalita na siya na nagpaparinig siya. Di ba sabi ng mga Pariseo, sabi ng Bible, nalalaman nila na sila pinariringgan ni Jesus. Nakuha ninyo? Even Jesus himself, kahit gaano siya kagaling, kahit gaano siya katinding pastor, kahit siya ay napakatinding mamuno sa 12 apostol, may isa pa rin na Judas na nagtraidor. Si Judas ay merong leader, dakilang leader, pero hindi sapat ang Jesus Christ para sa kanya. Pag sinabi Jesus Christ, pinahirang tagapagligtas. Yung pinahira na yun na tagapagligtas na yun, hindi sumapat because Jesus Christ, mga kapatid,
ay katumbas lang ng 30 pirasong silver. Ganyan. Ganyan na pinagpalit ang ating Panginoong Jesucristo. 30 pirasong silver. Masyado siyang naghangad sa kanyang sarili. Hindi siya napirme sa kaligtasan na meron siya. Ngayon, mga kapatid, so itong si Jesus na punong-puno ng pag-ibig. Si Jesus, mga kapatid, na pag binasa mo ang Bible, matalim kung mag-review. Is there love? Meron bang pag-ibig kapag si Jesus Christ ay nag-review? Meron. The moment you rebuke someone, mga kapatid, definitely there is love. Kasi kung wala kang pakialam sa taong masasagasaan, sa naka-motor nga lang na may stand eh. Bakit mo pinagsasabihan? Tayo yung stand mo. Bakit? Bakit mo ginagawa? Mayroong love doon. Kasi kung wala kang pakialam, ayaw mo siya matumba pa. Lumiko siya pakaliwa. Nakukuha niyo mga kapatid? Kapag pagdating sa salita ng Panginoong Diyos, sa katwiran ng ating Panginoong Diyos, at kapag ang isang taong gumagamit ng katwiran ng salita ng Diyos at yun ang kanyang pamamaraan ng paggamit ng salita ng Panginoong Diyos, basta nasa katwiran ka, sagot ka ng Diyos. Huwag mong isipin ang nararamdaman ng sino mang pagsasabihan mo. Lalo na you know that you are in the right track of God. Nasa tama kang landas, nasa tama kang paggamit, meron kang standard of truth na sinusunod, mga kapatid. Wala kang dapat katakutan. Ang may problema, palagi ay yung nakikinig. Palagi yun. Kasi, bawat pakinig, may iba't ibang interpretasyon. Pag pinagsabihan, sila pang galit. Pag sinaway, sila pa magkikimkim. Hindi nila alam na ito ay ginagawa lamang ng salita ng Diyos, mga kapatid, para ituwid may mga bagay na kailangang baguhin sa ating buhay. Hindi tayo perfect, mga kapatid, kaya kung hindi mo matanggap ang rebuking of God, mga kapatid, this is not a place for you. Kailangan natin na nire-rebuke tayo, mga kapatid, para tumibay tayo sa spiritual. Hindi, mga kapatid, kung saan ka mapunta, gusto mo yung pera-perang preaching, gusto mo yung prosperity, mga kapatid, the gospel. Mga kapatid, hindi kayo lalago sa ganyang sistema. Hindi kayo palaging lalago kapag gano'n. Hindi titibay ang ating pananampalataya kapag laging gano'n. Kasi you're expecting positivity sa lahat ng naririnig mo. So hindi ka ready kapag ikaw ay tinamaan ng mga negativity ng buhay. So kailangan nyo pong maintindihan ito. Kaya sa oras na ito, nalalaman din ng Diyos kung ang salitang ito na Panginoon na inyong naririnig ay tinatanggap ninyo ng buong buo. Alam ng Diyos ang iyong puso. Alam ng Diyos ang iyong isip. If you are willing na magpakumbaba at hingi ng tawad sa Panginoon ang ating mga nagawa. Ang aral, mga kapatid, may isang Pariseo at ang isang maniningil na buwis. Alam niyo ang kwento na yan. Yung isang maniningil na buwis, ang yabang eh. Nagpapasalamat po ako, Panginoon, sapagkat hindi ako gaya ng tao ito. Mga 2 beses akong nag-aayuno, etc. So, ibig sabihin, gumagawa siya ng mga bagay na pang-spiritual. So, balik ang publikano sa kabilang banda ay nakayuko ni hindi man lamang makatingala sa langit, dinadagukan ng kanyang dibdib. At ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, umuwi ang publikano na siya po, mga kapatid, ay free. Masaya siya. Uwi-uwi ang kapatawaran ng Diyos. Ganyan sa loob. Marami po sa loob at labas ng iglesia, mga self-righteous. Nakikita nila ang kanilang mga ginagawa. Nag-fasting ako, nag-ano ko, ganito, ganyan. Kaya hindi mo dapat ako pwedeng pagsabihan. Alam ko ang gagawin ko. Alam ko ang dapat kong isagawa. Hindi mo kailangan pagsabihan. Yan mga self-righteous na tao at ayaw ng Diyos ng ganyan mga tao. Yung mga tao, mga kapatid, na kapag nakakatanggap ng sakit ng mensahe ng salita ng Diyos, sila yung unang-unang pumupunta sa unahan, dumadagok sa kanilang dibdib. Maraming salamat, Panginoon! Nagising ako sa katotohanan. Nag-reflect sa akin na kaya pala may mga panahong hindi ko matanggap ang preaching
ko matanggap ang saway dahil may problema sa aking pagtanggap. At dahil mali ang aking pagtanggap, ano pong nangyayari? May sarili kang condemnation sa preacher. Ano sinasabi mo sa iyong sarili? Sa iyong kaisipan? Grabe dito, hindi ko kaya ang church na ito, napakasakit magsalita. Hindi ko kaya ang preacher dito. Mas gugustuhin ko pa na ako'y masampidla, the most hated preacher. Masabi ko lang ang totoo. Mga kapatid, gusto kong ito linawin sa inyo kaisipan. Papasukin niyo ang aral ng Diyos. Hindi yung mga stat knowledge ninyo sa sanlibutan, mga kapatid. Na to the point na pagdating sa worship, okay, you can worship, but pagdating sa rebuking, mga kapatid, di mo kaya tanggapin. Sinasalag mo. Hindi. Kasi kung may taong magsasabi niyan, hindi ikaw ang tamang tao na magsasabi niyan. May ganyan pagsalita. Hindi ikaw ang tamang tao magsasalita niyan, brother. So dapat mo maintindihan, kapatid. Rebuking is very important. Kaya kayo sinasabay dahil mahal kayo ng Panginoon. No more, no less. Kasi kung tutulad lang tayo, mga kapatid, sa ibang mga church, ang dami na natin noon pa. Di ba? Yung mga kasamahan natin dito, dito tayo, sobrang dami na natin. Kung tinago ko lahat, pati holiness, tinago ko lahat ng aral na dapat sana ay may tago para dumami. Dami natin. Pero hindi ganun eh. Kung titingin ka spiritually sa church na kinibibilangan mo, if you are truly belong, kasi tandaan niyo, mga kapatid, God knows your heart if you are submitted or you are submissive in your church that you belong. Alam mo yun ang Diyos. If you are loyal in your church or not, alam ng Diyos yun, mga kapatid. Ang sino mang tao na hindi nagtatapat sa katawan ni Kristo, mananagot ka sa Panginoon. Iisa tayong katawan. Bakit itinatag ang gawain ng Panginoon sa langit? Because this is the exact place for everyone. Hindi natin dapat, mga kapatid, dahil sa mga bagay na hindi natin maintindihan, mga bagay na hindi natin matanggap, mga kapatid, ay magkakaroon tayo ng mga kaisipan na kung saan ay hindi po tama. So kailangan niyo po itong maintindihan, mga kapatid. Ang aking mga pananalita na iniaaral sa inyo ay hindi po upang saktan ang inyong kalooban, kundi mabuksan ang ating kaisipan. Nasaan ba tayo? Gaano na ba kalayo ang iyong paglilingkod sa Panginoon o gaano ka nakalayo mula sa iyong pinaglingkuran? So kailangan natin ito, mga kapatid, ma-determine. Inuulit ko, kahit gaano katama ang rebuking mo, pag ayaw tanggapin ng palalo at ma-pride na tao, ikaw pa rin at ikaw ang masama. Walang sino mang ibang ituturo kundi ikaw pa rin. At dahil ikaw ang nakakaunawa sa salita ng Panginoon, ikaw ang nakakaunawa sa isang tao na yon, magpapakumbaba ka. Lulunukin mo ang iyong pride para napuntahan siya, para isalba kanyang buhay. Na siyang hindi magagawa ng tao may pride. Kaya mapansinin nyo, napansin ko lang siguro ako lang siguro nakapansin ito. Pagdating sa relasyon, ang lalaki palaging suko. Napansin nyo? O ako lang nakapansin? Suko na. Ang babae, pagka kahit silang mali, sila pa rin tama. Tapos iti-twist pa. Victim sila. Di ba ganyan nangyayari? Bakit ka nagloko? Bakit? Sabihin ng babae, bakit? Wala ka ng time sa akin. Wala ka ng time, dalawin ako dito, wala. Hindi ko dapat ito magagawa kung ikaw ay may time sa akin. Tingnan mo, ginastify pa. Di ba? Sa huli, habang naghahabol ka, ikaw pa ang masama. Ganyan, mga kapatid, na nangyayari. Siyempre, hindi naman puro sa babae, meron din sa lalaki. Para
na patas tayo mga kapatid. Ganun po ang nangyayari. Kaya kayo mga kapatid, uulitin ko na naman itong salita nito. Even you rebuke someone with love, with gladness, with joy, with the fruit of the Spirit of God. Kapag yan ay sinabihan mo, at hindi yan nakinig dahil may palalong puso't kaisipan, later on, asahan mo, ikaw pa rin ang masama. Kaya sinong may mali? Sinong nagkundina? Ang nagkukundina ng madalas ay ang nakikinig. Nakuha niyo? So, ibig sabihin, sinulat ko na ito para hindi ko makalimutan baka maisahan pa tayo ng Diablo. Sabi dito, if the listener is unjust and unrighteous, rebuking for him and her is condemnation. Tama o mali? Mga kapatid, naiintindihan mo ba natin? Tagalogin ko ha? Kapag ang listener o ang tagapakinig ay hindi makatuwiran at hindi rin siya matuwid, ang pagsaway sa kanya, feeling niya, hinahatulan siya. Kinukundina siya. Tama o mali? Yan ang tama. Kaya ngayon po nangyari kay Jesus Christ nagsalita lang siya ng totoo. Anong ginawa ng mga tao? Siya po ay pinersecute mga kapatid. Noong sinabi niya na wala pa si Abraham ay ako na, galit ang mga tao, nagsipagkuhanan ng bato at siya po ay papaltukin mga kapatid. Dahil sa pagsasalita niya ng tama at yung mga tao nakikinig ay may maling pangunawa, maling pagtanggap ng salita ng ating Panginoon at dahil sa kaignorantihan sa mga propesiyang nakasulat, ang nangyari, sila ang humatol sa Diyos. Nakuha ninyo? Yan po ang buong katotohanan. Hindi ko man po ninalahat, but majority, the listener of the Word of God, they condemn the preacher. They condemn their pastor. Yan po katotohanan. Kaya kami mga tao, yung sa pastor namin, gusto ko yung palitan nyo na yan, hanggat maaari, hanggat ako igalmado ka. Alam niyo mga kapatid, ito ang problema natin kaya hindi tayo nagsisipaglago sa pananampalataya. Lahat kasi nang lumalabas sa pulpit na ito o ng salita ng Panginoon mula sa pulpit na ito, hinuhukuman natin Kahit sinong magsalita dyan kahit si Brother Emat gamitin niya yung salita. Na yun, if the listener is unjust, if the listener is unrighteous, rebuking for him and her or her is condemnation. Kahit si Brother Mac ang magsalita dito, ulitin niya yung sinabi ko, gaano man kabanayad, kalambing, kapuno ng pagmamahal, gamitin mo na 9 fruit of the Spirit, banggitin mo yun sa tao, kapag ang nakikinig, ma-pride, palalo, alam niya sa sarili niya na, mas matalino naman ako dyan, ba't ako makikinig dyan? Hindi po yan makikinig. So, matutal, sino man ang nagpipreach, sila ang hinahatulan. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Yan ang katotohanan hindi mababali na kahit na sino man, mga kapatid. Kaya nga nagiging karespeto lang ang isang mga ngaral kapag kasal may titulo na ulitin ko lang ito kasi ito po yung totoo Hindi po ako magpapabebe dito, ito po yung totoo. Kapag ka meron ng title, kahit naglalaba ka pa, tatapusin mo agad yan para makinig sa kanya. Tama o mali? Yan po yung totoo Yan po yung masakit. Yan po ang masakit na katotohanan. Kaya hindi tayo lumalago sa salita ng Diyos. Kasi yung mga nagpipreach dito, meron tayong double standard kung tawagin. Kapag ka hindi pastor, pipiliin mo lang ang kanyang sasabihin. Kaya pag offended ka, magparinig ka na sa Facebook. Di ba? May mga ganyan tao kala mo kung sino, kala mo no.
Hindi mo alam na ito may sugat. Parehas lang tayo may sugat. Nung pinag-aaralan ito, ako ang unang tinamaan bago ka. Parehas lang tayo, kapatid. Bakit mo kakalabanin ang lingkod ng Panginoon na nagpapahayag lang naman ng katotohanan na hindi ka naman sinisingil? Na para sa iyong kabutihan, sa iyong kaluluwa na mapabuti ka, ma-improve mo ang sarili mo, matanggal mo mga kapatid ang mga pride sa iyong buhay, at kapalaluan ng iyong kaisipan at puso. Hindi ba dapat mo ipagpasalamat? Minsan nahadulan pa kami. Anong oras kami natutulog? Natulog kayo. Asarap ng tulog nyo, tulog palaway ninyo. Kami gising, nagre-review, nag-aaral, tapos pagkatapos kami ikukundem. Tapos ang mangyayari, kayo victim. Nakuha niyo mga kapatid, napakasakit nun. Nagpapagal kami sa pag-aaral. Buti na nga lang may ilaw-ilaw pa, kung hindi, literal na sunugan ng kilay ito. Nagsusunog ka ng kilay. Tapos pagtayo mo sa pulpit, mga kapatid, ikaw pa ang nag-condemn. Samantalang habang ginagawa mo, iniisip mo mga kapatiran kung paano mo mapapalago kanilang spiritual sa tulong at biyaya ng Diyos. Tapos ang ending, ang preacher pa rin ang masama, ang listener ang naging hero, ang listener mga kapatid ang naging matuwid. Mga kapatid, hindi po tama at hindi po nararapat na ganyan po tayong trumato ng mga ngaral ng salita ng Diyos. Walang sino man sa atin ang may karapatan na hamakin ang taong nagsasalita ng salita ng Diyos. Wala kahit na sino. Lalo na kung alam mo sa sarili mo, mula bumbunan hanggang talampakan mo, puro Bible verse ang binabanggit sa'yo. Hindi ka pa maniwala. Tapos naniwala ka dun sa nagtitinda ng taho. Di ba? Ang sakit nun mga kapatid. Minsan isang linggo ka nag-aaral, tapos yung nagtinda lang ng taho. The bit of condemnation is, rebuking without condemnation. Rebuking without love is condemnation. Narinig? Tama siya. Kapatid, nag-aaral ka! Nag-aaral ka, pinag-aaral ka ng magulang mo, tapos ito pa yung sinasabi ng ano. Sabi, kapag ang isang anak, hindi niya gusto yung sinabi ng magulang. Sabi ng magulang sa sobrang galit, dapat pinatay na kita sa tiyan pa lang, sa tiyan ko pa lang. Sasabihin ng bata, bakit sinabi ko ba na ipanganak mo ako? Di ba, nagsasagutan na eh. Alam niyo mga kapatid, sa buhay na ito, kahit gaano kasakit ang naririnig mo sa isang tao na pinagkakautangan mo ng loob, you don't have the right para sila ay bastusin mo. Bastos na lumaki. So hindi po tayo pinanalaki ng salita ng Diyos para tayo po ay maging bastos. Hindi ko po kayo tinuturuan para lumaban sa Panginoon, para lumaban sa leadership. Hindi ko kayo tinuruan kailanman, mga kapatid. At alam ng Diyos yan, at alam niya wala pong bunan hanggang talampakan ninyo, mga kapatid. Subalit ano pong nangyayari? Because of your pride, you cannot accept the fact that rebuking is better than secret love. Sinasabi ng Biblia yan mga kapatid, na ang pag-rebuke, ang open rebuke, ay mainam kasi sa natatagong pag-ibig mga kapatid. Sabi dito Proverbs chapter 27 verse 5, maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nahuubli. Maigi pa. Yung mga tao mga kapatid na ayaw nilang maka-offend, titiisin na lang nila na yung kasama nila may tinga ng pagkain dito. Tapos may muta. Baka ma-offend siya. Ayaw kong sabihin. Di ba may mga ganyan tao mga kapatid?
Ayaw nilang sabihin yung dapat. Nahihiya. Alam na nila may muta yung kausap nila, hinayaan pa nila hanggang mag-second subject. Di ba? Napakasakit nun. Dahil ayaw mong maka-offend. Eto, lalo siyang na-offend. Bakit? Nung second subject, na siya ng mamubuli niyang kaklase. Uy, papasok-pasok ka dito, malalamig ka, may muta ka. Ganun yan. Ba't hindi sinabi ni Mario? Ano po nangyari mga kapatid? Nagka-problema pa. Tagal-tagal na siyang oras na tayo nagdadaldalan, hindi mo na sinabi sa amin muta ko. Hindi ba? Mga kapatid. Ano po punto doon mga kapatid? Hindi naman yung kabuuan nito. Hindi ito about sa muta yung open review. Binababaw ko lang mga kapatid. Anong punto mga kapatid? Maigi na, sasawayin mo ng hayadaan. Kaysa sa tinatago mo, mamaya na lang, kapag ka dalawa na lang kami, kakantay mo, nabangga ng truck, patay. Di ba? Paano ko pala kung nasaway mo? Hindi umalis, hindi nabangga ng truck. Mga kapatid, open review is better than secret love. So wag po natin itong pagkakamalian. Yung reviewing sa pulpit, mga kapatid, ito po ay righteous na bagay. Matuwid na bagay ang pag-review ng isang leader sa loob ng church. Hindi dahil sa malinis yung nagdadala, kundi yung intensyon ng Panginoon na ginamit kami para ipahayag ang salita ng Panginoon para isingin ang ating diwa. Nauunawaan niyo po ba? Alin ba ang pinakikinggan kapag nire-review? No? Bago tayo magtapos. Ito po gusto kong maintindihan ninyo. Minsan kasi yung pride natin, sa sobrang taas ng pride natin, ayaw natin makinig. Alam niyo kung bakit ayaw makinig ng taong ma-pride? Kasi tinitignan niya ang salita physically. Hindi na kaya tanggapin kasi may galit siya sa nag-deliver. Kahit na alam niya naman, ang point ay tama. Kaya kapag ikaw ay galit, ikaw ay may sama ng loob, may palalong kaisipan, may kayabangan na tinataglay, may hinanakit kang tinatago, meron kang bigat na nararamdaman sa isang tao, kaya kahit mag-preach sa iyo, hindi mo siya pakikinggan dahil pinipisikal mo, pinipersonal mo. Pero ang tamang bagay na dapat natin maintindihan sa pakikinig ng salita ng Panginoon, pakinggan mo ang mensahe. Yung mensahe ang pinakikinggan. Hindi yung tao nagsasalita. Dahil yung tao nagsasalita, ito ginagamit ng ito ng Diyos. Gaya mo, may bungo, puti, pag binalatag. Sabi nga, gaano ka man kayaman, gaano ka man kasikat, iisa lang ang ating bungo, kulay puti. Ang naalala ko yun. Si Aklas po. Tama naman. Kahit gano'n kahit sports car mo, kung ano mga sasakyan mo, iisa lang ang ating bungo, kulay puti. Tama naman, di ba? So ito, mga kapatid, isipin niyong maigi. Isipin niyong maigi. Kahit sino nagsalita, ang mensahe ang iyong unawain. Di ba? Yung mensahe ang importante, mga kapatid, na makakapagpatuwid ng ating buhay. Okay? Yung boses, yung katwiran, yung nilalaman nun, yun po ang ating dapat pinakinggan. So ito po, mga kapatid, ang sabi dito ko tatapusin, ang lahat kong iniibig, ang sabi ng Panginoon ay aking sinasaway at pinarurusahan. Tingnan ninyo mga kapatid, may saway na, may previous pa. Sasabay ka na may previous ka pa, ano yun? Parusa. Ganyan kakamahal ng Panginoon. Sino gusto mong magsalita? Sino gusto mong mag-review, mga kapatid, yung nagpapala dun sa may bukid? Wala namang alam na yun, kundi magtanim ay bibiro, ang sasabihin sa inyo. Wala kayong maririnig doon na aral ng Panginoong Diyos. So dito mga kapatid, kung ibig ninyong matuwid, ibig nating na maayos po ang ating buhay,
ang salita po ng Panginoon, papasukin natin ang buong buo sa ating mga buhay. Gaya ng maniningil ng buwis, mainam na sa pag-worship mo, dagukan mo yung dibdib. Panginoon, kailangan ko po ng habag ninyo. Tama kayo. Mali ako. Walang condemnation sa pulpit. Ito po ay kaisipan lamang ng tao na hindi kayang tanggapin ang katwiran ng Diyos. Tatandaan niyo po yan, mga kapatid. Wala pong mali. Okay lang sana magre-reklamo kayo eh. Yung tipong nakikita ninyo yung leader ninyo sa iglesia, pakuya-kuya-kuy, pasipul-sipul, tapos pag, wait, may gawain na pala. Tara, linis tayo. Brother, ako ang preacher ha. Sabi ka ba preacher? Brother James? Oo, preacher. Atay mo lang, maghanap lang ako dito ng versikulong maganda. Ganun ba ang gusto ninyo mangyari, mga kapatid? Na inimini mo lang ang preaching sa inyo. Diba? So, hindi po yan tama, mga kapatid. So, gumising po tayo sa katotohanan. Ang sabi dito sa uli, Luke chapter 17 verse 3, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Si Kristo ang nag-aaral nito, mga kapatid. Si Kristo ang nag-aaral nito, ang nagsabi nito sa mga alagad. Kapag nagkasala ang kapatid mo, sawayin mo. Eh, ang problema, hindi, kaya pa naman. Kaya pa. Sumunod na araw. Hindi. May tamang panahon, kaya pa. Sumunod na mga sabi naman. Anong plano mo, friend? Baka na natin? Hindi, ba? Kaya pa. Hanggang naipon ang naipon. Ano po ang nangyari, mga kapatid? Sa kakaipon mo, sabi ng Biblia kung anong iyong itinanim, may samungaanin. Kaya ano nangyari, mga kapatid? Yung itinanim mo na sama ng loob, pumutok ka na ngayon. Tapos sasabihin mo, wala nang chance, there is no chance. Wala na to, wala nang remedyo ito. Ayoko na. It's over. Huwag ka na magsalita, it's me. Hanapin ko muna ang sarili ko. Tingnan ninyo, mga kapatid. Hindi ganon. Ang aral ng Biblia, di ba? Nakikita na nga ninyo eh. Napasa na natin. Pinapahayag na nga sa inyo. Kapag nagkasala, ura-urada, pero hindi naman yung sarap ng public place. Pero, tandaan niyo po kapag ka isang pagkakasala ay hayagan din. Pero kung hindi naman ganun ka problema, sikreto, dalawa lang naman kayo nung nakita mo yung pagkakamali niyo. Tapos dito, pupunta ka. Huwag kayong tutulad sa taong ito! Aba, may mali sa'yo. Pagkaganyan ka. Di ba? Ayun po, ang dapat natin maintindihan. Pag nagkasala, kapatid, hindi kaya tayo pinananahanan ng mga sama ng loob sa ating buhay. Pag hindi ka nagustuhan, kausapin mo. Brothers, ako, concerned na ako. Gusto ko lang kasi iayos para hindi ka magka-problema sa iba. Ganito, ganyan. Sabi, pahayag mo na agad. Ngayon, kapag minasama niya, siya ang biktima, no? Sobrang sama ng loob niya, pati na nanahimik na mga misyonary natin sa ibang bansa, chinat. I just want to quit in my church, brother. Because there is condemnation. I cannot feel the presence of God when my brother is preaching. So ano pong nangyayari, mga kapatid? Huwag ganon. Ayusin sa loob. Minsan nga may problema pa tayo eh.
Hindi mo na kaya, pati yung barangay, tatawagin mo to eh. Gusto ko po ipabarangay, yung brother namin. Bakit ano ba? Ang sakit niya mag-preach. Ay, labas sa amin nun. Ganun talaga yun. Kaya nga yun homily. Kaya nga yung pangangaral eh. Di ba? Kapag sinabing pangangaral, pinapangaralan ka kasi may mga mali kang ginagawa, kaya nga pangangaral eh. Pagtuturo, tinuturuan ka kasi may mga bagay na hindi ka alam. Kaya yan nga pong kategory ng mga preaching eh, pagtuturo. Bible study, tinuturuan. Sukat na Bible study, napupo ka ng preaching. Mga kapatid, hindi yakma. Di ba? So ito po mga kapatid tigilan na natin para dito tayo magtapos. Pag na-offend ka o offended ka to someone, kausapin mo. Tapusin mo. Huwag kang kaya pa. Pag hindi mo na kaya, sobrang bigat na ng salo, anong mangyayari? Mag-aaral ka ng kasama ito. Alam mo, ito rin yung sa akin eh. Sabi ko sa'yo. Di ba? Ano po nangyayari? Kasi pag may sama ng loob ang isang kapatid, at naipon parehas yan, bago magkaroon ng rebellion, mga kapatid, naghahanap yan ng kakampi, ganyan si Satanas eh. Nakuha ninyo? Eh pag nagsalin ka, ito meron din ako, baka gusto mo. So hindi man, alam niyo mga kapatid, pagamat ito po, masakit po sinasabi sa inyo, this is reality. Eh, hindi ako nagkukulang sa inyo, sinasabi ko sa inyo. May problema kayo, kahit nakalino, kahit sa akin pa. Hindi naman ako mga kapatid na, hindi ako kausap si Brother James kasi nakatalikod pa lang, parang nasigaw na. Ganun ba tingin nyo sa akin, mga kapatid? Napakalambing ko kaya. Brother James, kausapin kita. Hindi ko nagustuhan yung mo eh. Hindi ko nagustuhan yung pinagagawa mo. Hindi pag-usapan natin. Para ipaliwanag ko sa iyo. Baka may hindi ka lang naintindihan. Baka may na-miss kang salita. Kaya yun lang na-relate mo. Di ba? Pinag-uusapan naman yan mga kapatid. Huwag tayong huwag na natin pairali ng pride. Mga kapatid, ang church magiging matahimik, mapayapa, kung marunong tayong tumanggap ng pagkakamali natin. Payapa tayo. Eh, ako nagsasalita dito, perfect ako. Hindi ako perfect mga kapatid. Pare-parehas lang tayo. Nagkakaiba lang tayo sa ating mga attitude sa Diyos. Excited na ako sa Thanksgiving. Kasi napakaganda ng mensahe ng Panginoon. It will strike your soul, your heart, and your mind. Excited na ako mga kapatid. Doon ninyo makikita ang sarili ninyo kung nasaan na kayo. Eh, sa oras na ito, mga kapatid, sana nagbago ang ating isip. Sana nagbukas ang ating isipan. Walang problema sa words of God. Nagkakaproblema kung paano tayo makinig. Tayo tumayo at mananalangin tayo sa ating Panginoon bago tayo magpuri. Gusto kong i-close sa prayer nito, mga kapatid. Ama naming Diyos, salamat. Salamat sa mga salita ninyo. Bagamat masakit, bagamat mahirap, subalit nagpapasalamat po kami na mga salita ninyo aming napakinggan. Tulungan niyo po kami na sa mga panahon na nakaparinig po kami ng mga matatalim na salita galing sa inyong mga aral. Tulungan niyo po kaming mag-mature na aming tanggalin sa aming kaisipan ng aming mga pride, ang mga palalo namin pag-iisip na nagiging dahil po, Panginoon, kung bakit hindi po kami lumalago. Tulungan niyo po kaming maging gaya ng bata na kung paano kausapin ng matanda, tumatanggap at tumatanggap ng aral. Kawaan niyo po kami. Kawaan niyo po kami gaya ng publikano sa mga oras dito. Na dumadako sa kanyang dibdib. Na walang ibang hinihingi kundi ang iyong habang. Kahabagan niyo po kami.
Wala pong matuwid sa amin kahit ako. Lahat kami nangangailangan ng Diyos. Lahat kami nangangailangan ng iyong presensya sa oras na ito. Nangangailangan ng iyong banal na Espiritu. Lord, restore us today, Lord. We need your presence. We need your love. We need your loving kindness, O God. Touch our hearts and minds, O Lord, today. Na kami po ay magbago sa araw na ito. Na ang church na ito, Panginoon, ay maging kapag-ipaginabang sa inyong harapan. Na kami po ay magamit ninyo sa pagkakagamit na ayon po sa inyong kalooban. Panginoon, samantalang kami magpupuri, dalangin ko po na kami po inyong samahan. Ibuhos niyo po ang inyong banal na Espiritu Santo. Pagalingin niyo po ang bawat puso na may sakit sa oras na ito. Pusong sugatan o pusong nababalot ng pride. Kaisipang nababalot ng mga kapanaluan, Panginoon. Alisin niyo po ito sa amin at hayaan niyo po makita namin ang aming mga sarili na nangangailangan ng Diyos, nangangailangan ng habag na nagmumula sa inyo. Panginoon, patawarin niyo po kami sa kung ano man ang aming mga nagawa, ano man ang aming mga pagkukulang, ano man po ang aming mga hindi magagandang nagagawa laban sa inyo. At sa araw na ito, Panginoon, puspusin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Aking po tinatawagan ang tagapanguna.